Magandang gabi, Sir Eric. Ako nga pala si Aliyah, 47 anyos at lumaki sa isang mauswag na bayan dito sa Bicol Region. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa naging karanasan ng lolo at lola ko sa tuhod. Nangyari ito noong kapanahunan pa ng mga magulang ni ama, kung saan ang tatay ko ay sangkot sa pangyayaring ito. Naikwento lang ito sa akin at nais ko rin i-share sa inyo. Taong 1951, sa panahong ito kilala ang pamilya ni ama bilang mga tapasero ng tubo sa malawak na sakahan ng baryo Magsipok. Si Lolo Joselito at Lola Roberta ay may 3 anak na lalaki na si Gordon, Bogart at Tolome. Sa 3 magkakapatid ay si Tolome ang unang nagkaroon ng asawa sa kabila ng pagiging bunso nito. Si Tolome at ang may bahay niyang si Marga ay kasalukuyan noon naninilbihan sa pamilya ng may-ari ng tubuhan. Maagang nagkaroon ng anak at siya si Angelito, ang aking ama na isa sa pinakabatang tapasero sa tubuhan. Angelito anak, wala ka bang balak mag-aral ngayong darating na pasukan? Gusto mo samahan kita mag-enroll sa bayan? Ang gusto kasi namin ng tatay mo ay makatapos ka kahit high school man lang. Ani Roberta sa anak. Nay, masaya na po ko sa pagiging tapasero kasama sina Tio Gordon at Tio Bogart. Saka maganda naman ang kita sa tubuhan lalo na't sina Lolo Joselito at Lola Roberta ang namamahala doon. Malakas po ang kapit ng pamilya natin sa may-ari. Kaya nga po kayo na'y nakapasok bilang tagaluto sa pamilya nila. Sagot naman ng binatilyo. Ang sabihin mo tamad ka lang mag-aral. Dapat ngayong darating na linggo kailangan makapag-enroll ka na. Sasamahan ka ng nanay mo sa bayan. Maliwanag ba? Ang gusto namin ng nanay mo bigyan mo ng karangalan ng pamilya natin para hindi tayo maliitin ng iba nating kaanak. Angelito, hindi lang sa tubuhan umiikot ang buhay natin. Gumawa ka ng sarili mong pangarap at tuparin mo yon upang sa huli ay hindi ka hamakin ng iba. Sigurado ako anak na ipagmamalaki ka ng lolo at lola mo. Oras na matupad mo ang iyong mga pangarap. Saad na paliwanag ng ama sa binatilyong naghahasa ng pakurba-kurbang sundang. Naghahanda sa darating na anihan. Pero tay, wala pa po akong naisip kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Ang alam ko lang na pangarap ay ang pangarap ni na lolo at lola. Magkaroon ng sariling lupa na pagsasakahan. Sagot naman ni Angelito. Sasabat pa sana ang ama ngunit biglang dumating ang inang si Lola Robena na may bitbit na mangkok at naglalaman ng mainit na sabaw. Ano ba yan? Malayo pa nga ako pero rinig ko na ang boses ninyong mag-asawa. Hayaan niyo ang apo ko kung ano man ang pangarap niya sa buhay. Pero apo, tama naman ang nanay at tatay mo. Gusto rin namin ng lolo mo na mag-aral ka ngayong taon. Gayahin mo ang mga pinsan mo. Lahat sila ay magsisipag-aral sa darating na pasukan. Eto, dinalhan ko kayo ng mainit na sabaw. Nagluto kasi si Joselito ng nilagang baboy. Sige na, aalis na ako. Bukas nyo na isauli ang mangkok. Nakangiting wika ni Lola Roberta. Salamat po, Nay. Saad ni na Tolome at Marga. Samantalang ang binatilyo naman ay napatigil sa ginagawa ng malanghapang usok ng nilaga. Makalipas ang 1 linggo kung saan buo na ang desisyon ni Angelito na mag-aral, ay saka naman abala ang nanay niya. Kaya naman ang Lola Roberta niya ang sumama papuntang bayan upang gabayan ang apo. Sa kanilang paglalakad, palabas sa kabilang tabuhan, ay nakasalubong nila ang isang pamilya. Alam ni Lola Roberta na dayo lamang ang mga ito. Ang dayuhang pamilya na ito ay binubuo ng 4 na miyembro, kabilang ang 2 anak ng mag-asawa. Isang bata at isang nagdadalaga na umagaw sa atensyon ng binata. Magandang umaga ho sa inyo. Maaari ho ba magtanong? Itatanong ko lang sana kung may alam ho ba kayong paupahan dito. Malayo pa kasi ang pinanggalingan namin. Nga pala, ako ho pala si Minerva. At ito naman ang asawa kong si Gibo. At sila naman ang mga anak namin. Bungad na tanong na pagpapakilala ng ginang. Mukhang malayo pa nga ang pinanggalingan ninyo. Kung naghahanap kayo ng mauupahang bahay, sundan nyo lang ang makipot na kalsadang ito. Sa dulo ng daan may makikita kayong bahay. Hanapin ninyo si Isme. Siya ang may-ari ng tubuhang ito. Sagot naman ni Lola Roberta at nagwika sa apo na kailangan na nilang magmadali gawa ng malayo pa ang bayan. Kaagad namang pumasok ang dayuhang pamilya sa itinurong daan
at hindi nila nalaman ang pangalan ng maglola. Lola, bakit hindi po kayo nagpapakilala sa kanila? Dapat sinabi mo nakatiwala ka sa kabilang tubuhan. Di bala may bakanting kubo sa likod bahay ninyo? Bakit hindi nyo po paupahan yun? Sayang naman po eh. Nagtatakang tanong ng binatilyo. Apo, hindi natin kilala ang mga taong yon at hindi rin natin alam kung saan sila manggagaling. Mahirap magbigay ng pangalan sa taong hindi ko naman kakilala. Wala akong tiwala sa mga dayuhang tulad nila. Sagot naman ni Lola Roberta habang maingat na humahakbang sa lubak na daan. La, tingin ko po kaedad ko lang yung dalaga. Nakangiting tura ni Angelito. Ano naman kung kasing edad mo lang? Apo, tandaan mo itong sasabihin ko. Huwag kang magpapalinlang sa panlabas na anyo ng isang tao. Minsan kung sino pa ang may mga magandang muka, sila pa ang higit na mas delikado na dapat mong iwasan. Kaya apo, mag-iingat ka sa dalagang yon. Iwasan mo siya at wag na wag kang lalapit sa kanya. Bakit naman po la? Mukha namang mabait yung pamilya eh. Sobrang ganda talaga niya. Tanong ng binatilyo at nagawa pang kiligin ng pabulong sabihin na maganda ang dalaga. Alam ko yung nasa isip mo, apo. Subukan mo lang Angelito at magagalit talaga ako sa'yo. Iniiwas lang kita sa panganib. Oras na suwayin mo ko, makakatikim ka talaga sa akin. Alam mo naman kung paano magalit ang lola mo. Kahit ang tatay mo takot sa akin. Opo la. Maiksing sagot ng binatilyo nang makita ang nagsasalubong na kilay ng lola niya. Sakto naman ang pagbaba ng maglola sa bayan. Naaabutan nilang bukas pa ang paaralan at ilang minuto na lang ay paalis na ang mga guro. Matapos makapag-enroll ni Angelito ay dumiretso sila ng palengke para bumili ng panlingguhang konsumo. Nagdidilim na ang paligid nang makabalik ang maglola sa dulo ng huling sakahan ng tubo. Laking gulat naman ni Lola Roberta nang makauwi ng bahay. Ni Lolo Joselito, may panauhin umanong dumating. Isang mayuming dalaga mula sa tubuhan ni Mang Isme na nagpakilala sa pangalang Sabrina. Ang anak ng dayuhang si Minerva. Nagpaabot ng isang supot na naglalaman ng sariwang karne ng manok bilang pasasalamat. Nagtaka naman ng may bahay kung paano nalaman ng dalaga ang kanilang tirahan. 1 kilometro kasi ang layo ng tubuhan ni Mang Isme, papunta sa kanilang balwarte. Sa puntong yon nagduda si Lola Roberta na baka may kakaiba sa karne, kahit na ito'y natural lamang na laman ng manok. Dahil sa kasanayan at kaalaman pagdating sa mga elemento at aswang, ay nagawa niyang lagyan ng katas ng kalamunding ang karne. Wala namang nagbago. Walang sinyalis na ito'y laman ng tao, kaya naibsa ng kanyang pagdududa. Ano ka ba naman, Roberta? Iniisip mo ba na aswang ang pamilyang yon? Sa totoo lang sobrang bait ng dalaga. Magalang magsalita at gusto ko ang ugali niya. Dapat dito mo na lang sila pinapunta. Bakante naman ang kubo sa likod. Ni Lolo Joselito. Tigil-tigilan mo nga ako, Joselito. Naniniguro lang ako. Mahirap magtiwala sa taong hindi naman natin kakilala, lalo pat mga dayo lamang sila rito sa ating lugar. Tugon naman ni Lola Roberta habang patuloy na binubusisi ang karne, kahit nagawa na itong patakan ng katas ng kalamansi. Lo, ano po ulit ang pangalan ng dalagang yon? Biglang sabat na tanong ni Angelito. Sabrina ang pangalan niya, apo. Tila ata kakaiba ang ngiti mo, apo. Alam ko ang ibig sabihin ng mga ngiting yan. Ganyan na ganyan din ako noong nililigawan ko ang lola mo. Hoy Joselito, huwag mo ngang turuan ng kalandian niyang apo mo. Masyado pa siyang bata para sa ganyang bagay. Ang mabuti pa, ayusin mo na itong pinamili ko. Pagkatapos pakuluan mo na itong bigay na manok. Ako na bahala magluto nitong binili kong isda. Apo, mamaya ka na umuwi. Hintayin mong maluto itong ulam. Sige po, la. Samantala, habang abala sina Lolo Joselito at Lola Roberta ay nakatanaw naman ang binatilyo sa bintana at tahimik na pinagmamasdan ng kanyang tiyo Gordon at tiyo Bogart na masayang nakikipag-inuman kasama ang ilang tapasero. Sumasabay pa sa hangin ang magandang tunog ng gitara habang nagsisiawitan ng mga ito. Ang kalansing ng mga bote ay gabi-gabing bumabatingaw sa magkakalayong sulok ng tubuhan. Nakahiligan bilang panawid pagod at pampalipas oras sa mga kalalakihan na matyagang nakabilad sa araw. Hindi lang pagtatabas ng tubo ang kinabubuhay ng mga pamilya sa lugar.
Ang iba sa kanila ay mayroong mga sariling taniman at alagang mga hayop. Habang nasa durungawan ng binatilyo ay hindi sadyang nahagip ng kanyang mata ang katawan ng isang babaeng nakatayo sa tarangkahan ng taniman ng tubo. Dahil malamlamang paligid dulot ng mapanglaw na liwanag ng buwan, ay hindi niya maaninag ang mukha nito. Naisip ni Angelito na baka asawa yon ng isa sa mga kainuman ng mga tsuhin niya. Lingid sa kaalaman ni Angelito, ang babaeng nakamasid sa bunganga ng tubuhan ay kanina pa nasipat ng kanyang abuela kahit abala ito sa pagluluto. Isa kasi sa mga katangian ni Lola Roberta ang pagiging mapagmasid sa paligid, lalo na sa kasagsagan ng gabi. Samantalang si Lolo Joselito naman na kahit mapagbiro ay wala itong kinatatakutan sa dilim. Dati kasi itong mga ngaso at sanay mag-isa sa gubat kahit 10 oras ng gabi. Apo, kunin mo na itong ulam, tsaka pakibigay nito sa nanay mo. Simula ngayon kakailanganin niya ito. Ani Lola Roberta. Isang bagay ang inilagay sa bulsa ng apo para sa kanyang ina. La, para saan yon? Usisang tanong ng binatilyo habang hawak ang dalawang mangkok. Basta ibigay mo lang yan sa nanay mo. Alam niya kung para saan ang bagay na yan. Sige na apo, umuwi ka na. Dahan-dahan lang sa paglalakad at baka matapon niyang ulam. Opo la. Nang makauwi si Angelito ay maingat niyang ipinatong sa hapagang bitbit na mangkok bago nagwika na nakapag-enroll na siya. Halos tuwang-tuwa ang mga magulang sa narinig. Ngunit nabigla ang ina nang iabot sa kanya ng anak ang pulang bagay mula sa bulsa na bigay ni Lola Roberta. Nay, pinabibigay po pala ni Lola. Huwag mo raw iwawala sa katawan mo. Nay, para saan po ba yan? Sa pagkakaalam ko, buntis lang ang gumagamit niyan. Buntis nga ako anak. Magkakaroon ka na ng kapatid. Talaga po, Nay? Buntis ho kayo? Oo anak, kaya mag-aral kang mabuti. Nandito lang kami ng tatay mo. Gagawin namin ang lahat makatapos ka lang sa pag-aaral. Opo Nay, magsusumika po ako sa aking pag-aaral. Nang gabing yon kung saan tahimik na ang gabi ay bumalahaw ang sunod-sunod na alulong ng aso na nagbigay ng kalituhan kay Lolo Joselito. Dahil sa kasanayan biglang dating mga ngaso ay batid niya ang ibig ipahiwatig nito. Hindi yun basta ordinaryong ingay ng mga aso. Sa likod ng mga tahol ay mayroong umaaligid na nilalang. Tila ang mga pagdududa ng kanyang may bahay ay tila nagkakatotoo. Habang walang tigil sa pagtangis ang mga hayop ay nagsimula ng mangalkal si Lola Roberta sa lumang baol na matagal nang inamag ng panahon. Sa loob nito makikita ang nakapulupot na buntot pagi. Pinato yung dahon ng makahiya na nakapaloob sa bala, asin at abo sa garapon na may holy water at panghaplas na naglalaman ng iba't ibang uri ng sangkap na mabisang panlaban sa mga aswang. Kinabukasan maagang pumunta si Lola Roberta sa tahanan ng binatilyo. Ibinigay niya kay Marga ang habak dilana at kwintas na bala na may dahon ng makahiya. Nay, ano bang meron? Kagabi lang Carmen de Guerra tapos ngayon naman po puro pangontra sa aswang. Nagtatakang tanong ni Tolome sa ina habang tahimik lang si Angelito sa hapagkainan. Kagabi anak, naramdaman namin ng tatay mo na may gumagalang aswang sa tubuhan. Kutob ko sila ang mga nilalang na yon. Tolome, simula ngayon palagi mong babantayan ng asawa mo lalo na sa gabi. At ikaw naman Marga, kung maari palagi kang magsuot ng kulay itim na damit upang hindi ka nila maaninag sa malayo. Sa palagay ko nasa kabilang tubuhan lang ang mga aswang. Paliwanag ni Lola Roberta. May aswang kagabi? Pero Nay, wala naman ho akong naramdaman kakaiba kagabi. Madaling araw na nga ako nakatulog. Sino ba kasi ang sinasabi mong aswang? Yung dayuhang pamilya ba sa tubuhan ni Mang Isme ang tinutukoy nyo? Ani Tolome. Oo, sila nga ang tinutukoy ko. Pero nakapagtataka lang kung bakit wala namang kakaiba sa bigay nilang karne. Sa palagay ko may iba pa bukod sa kanila. Naguguluhang sagot ni Lola Roberta. Sa halip na kabahan si Angelito sa mga itinura ng kanyang lola, ay nagkunwari na lamang na walang narinig. Gusto niyang makilala ang dalaga at maging kaibigan ito. Hindi rin mawaglit sa kanyang isipan ang pangalang Sabrina. Nang sumapit ang araw ng pag-aani kung saan ang lahat ng tapasero ay nasa tubuhan na, ay nagpaalam ang binatilyo sa ina na hindi nagagapas pa ng tubo, gawa ng bukas ng unang araw ng pasukan sa eskwela.
Dagdag pa ng binatilyo, kailangan presentable ang mukha niya pagpasok ng silid-aralan na labis ikinatuwa ng ina. Lingid sa kaalaman ng inang si Marga, ang lahat ng yun ay palusot lamang ni Angelito. Nais ng anak na samantalahin ng pagkakataon habang walang tao sa kanilang tahanan. Paalis na rin noon ang ginang dahil kailangan pa nito ipagluto ang mga tapasero sa tubuhan na bahagi ng kanyang trabaho sa kanyang amo. Sir Eric, noong makaalis ang ina ng binatilyo ay nagmamadaling nagbihis ng damit si Angelito. Naglagay ng pamada at natatarantang inayos ang buhok gamit ang kamay bago patakbong lumabas ng tahanan. Upang hindi siya makita ng ama, lalo na ng kanyang lola, ay naisip na dumaan na lamang sa likod. Isang daan kung saan kailangan pa niyang umikot ng malayo. "Pesting mga damo, angkatin niyo sa balat." Nayayamot na wika ni Angelito habang binabagtas ang nagtataasang talahib. Sa patuloy na paghakbang, nasipat pa ni Angelito ang kanyang lolo at lola na abalang nagbabantay at tumutulong sa kasamahan nilang tapasero. Nakasuot pa ang mga ito ng salakot bilang panlaban sa papatirik na araw. Nang makatawid sa kabilang sakahan sa abot tanaw na ang tubuhan ni Mang Isme, ay dahan-dahang sumuot ang binatilyo sa mga nagkukumpulang tubo na malapit na ring anihin sa mga susunod na buwan. Nang marating ang parting gitna ng tubuhan ay natanaw niya ang bahay ni Mang Isme. Nakasalukuyan ng Ginoo ay naghihimas ng panabong na manok. Si Mang Isme ay mag-isa lang sa buhay. Iniwan siya ng kanyang pamilya dahil sa pagiging sugarol nito. Sa kabila ng pagkalulong sa sabong, ginawa ring bisyo ang pambabae tuwing nagagawi sa bayan. May parte kasi sa downtown na kaliwat kanan ng mga bahay aliwan. Bagaman kilala si Mang Isme bilang isang tahimik na tao, madali lang lapitan kung may mangungutang. Tuwing nagpapaani ng tubo ay palaging sapat ang pagkain ng pinapalain. Sa mga kinukuhang tapasero, kabilang ang mga tiyuhin ng binatilyo. Pero ang ama niya ay nakatuon lamang sa mga gawain sa tubuhan ng kanilang amo, lalo't ang mga magulang niya ang namamahala doon. Dahil hindi naman interesado si Angelito kay Mang Isme, ay humahakbang pa siya ng ilang metro hanggang sa matanaw ang maliit na kubo na inuupahan ng dayuhang pamilya. Sarado ang pinto nito ngunit bukas ang magkabilang bintana. Sa bandang kaliwang dingding nakita niya ang kapatid ng dalaga, gumagawa ng saranggola, pero hindi niya matanaw ang nais makita ng kanyang mga mata. Dumating sa punto na bigla na lang may kumalabit sa likod niya at sa hindi inaasahang pagkakataon ay gumuhit sa paningin niya ang maamong mukha ng babae. Sabrina? Saad na pagkabigla ni Angelito. "Paano mo nalaman ang pangalan ko? Saka ano ang ginagawa mo rito? Siguro ikaw yung magnanakaw ng manok na sinasabi ni Mang Isme." Bungad na wika ng dalaga. "Nako, nagkakamali ka. Hindi ko ugali ang magnakaw. Di mo ba ako natatandaan? Ako yung kasama ng babaeng napagtanungan nyo at kay lolo ko rin nalaman ang pangalan mo." "Bakit ko naman makakalimutan ng mukha mo? Akala ko kasi magnanakaw ka. Kahina-hinala kasi ang kilos mo eh. Bakit ka ba kasi nagtatago rito?" Nakakahiya man sabihin pero ikaw talaga ang pinunta ko. Gusto kita makilala at maging kaibigan." Hindi naman makasagot ang dalaga. Gawa ng tinawag ang pangalan niya ng kanyang mga magulang na kararating lang at may bitbit pang buslo na halatang galing ang mga ito sa pamamalengke. Gayunpaman hindi nakaligtas sa paningin ni Angelito ang ilang pasa sa balat ni Sabrina. Nasipat pa niya ang kakaibang pagtitig ni Mang Isme sa di kalayuan. Mga matang puno ng pagnanasa sa mayuming dilag. Ngunit batid niyang malabong mapahamak ang dalaga sa laki ba naman ng tatay niyang sigibo. Sir Eric, laking gulat ni Angelito nang patagong sumenyas ang dalaga na kailangan na niyang umalis bago pa man siya mapansin. Mas lalo pa siyang nagulantang ng sipatin ng ginang ang pinagtataguan niya. Pero ang mukha ng ina ni Sabrina na si Minerva ay maaliwalas na ngumiti bago binulungan ng asawa. Nang paalis na sana si Angelito ay muling bumalik ang dalaga at nagtanong kung ano ba ang kanyang pangalan, na nagbigay naman ng kakaibang ngiti sa labi niya. "Masaya akong makilala ka, Angelito. Kita na lang tayo bukas." Nakangiting wika ni Sabrina at patakbong lumabas ng tubuhan matapos yun sabihin. Napapatanong naman ang binatilyo. Bukas na kasi ang unang araw ng eskwela.
Gayunpaman hindi nasayang ang pagod niya pumunta sa tubuhan ni Mang Isme. Kinabukasan sabik na pumasok si Angelito, suot ang bagong uniforme at sapatos na bili ng lola niya. Balot pa ng hamog ang buong paligid ng linsani ng tahanan. Sa kanyang paglalakad sa makitid na daan sa bandang entrada ng tubuhan ni Mang Isme, ay nakita niya si Sabrina. Nakatayo at halatang kanina pa naghihintay sa pagdating niya. Nakasuot ng panlakad na damit at may hawak pang bag na gawa sa abaka. Mas lalong gumanda ang araw ni Angelito nang sabihin ni Sabrina na sabay silang papasok sa eskwela. Doon na napagtanto na mag-aaral din pala ito. Sir Eric hindi sukat akalain ng dalawa na magkatabi lang ang kanilang silid-aralan kaya lalo tuloy naging masigla ang binatilyo mag-aral. Mapapadalas ang kanilang pagkikita at palagi pang magkasama. Kapag tapos na ang klase, tila tadhana na ang gumawa ng paraan upang paglapitin silang dalawa. Subalit bago pa man magtapos ang buwan ng Hunyo, ay isang malagim na pangyayari ang naganap na nagbigay kilabot sa mga estudyante. Isang bangkay ang natagpuan malapit sa likod ng paaralan. Katawan ito ng isang babae na hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan. Gawa ng halos matuklap pa ang mukha na parang sadyang binalatan. May butas ang lalamunan at malaki ang hiwa sa tiyan. Ngunit may kakaiba sa bangkay ng babae. Tuyo ang katawan nito at walang anumang bakas ng dugo sa lupa. Posibleng ang biktima ay pinaslang sa malayong lugar at doon itinapon sa likod ng paaralan. Makalipas ang ilang araw, nagpanukala ang mga guro na hindi naman umano estudyante sa nasabing eskwelahan ng biktima. Nakakatakot na naman dito. Kawawa naman yung babae. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Ani Sabrina at napapatanong sa sarili habang naglalakad kasama si Angelito. Wala namang maisip ang binata kung sino ba ang nasa likod ng pagpatay. Kung ito ba'y karaniwang tao o isang mabangis na nilalang na paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang lola. Sabrina, naniniwala ka ba sa aswang? Totoo ba talaga ang mga aswang? Sa palagay mo ba aswang ang pumatay sa biktima? Usisang tanong ni Angelito. Aswang ba ka mo? Oo naman, totoo ang mga aswang. Pero hindi ako sigurado kung halimaw nga ba ang may gawa nun sa biktima. Bakit Angelito? Takot ka ba sa aswang? Malay mo, nasa tabi mo lang siya. Gusto mo bang kainin kita? Tugon naman ng dalaga at nagawa pang magbiro. Nagawa mo pa talagang magbiro ha? Alam mo Sabrina, kung sakali man na ikaw ang isang aswang at gusto mo akong kainin, hahayaan lang kita hanggang sa mabusog ka. Iyong-iyo ang dugo at laman ko. Seryosong sagot ni Angelito na umagaw sa atensyon ng dalaga. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Paano yan? Eh di mamamatay ka oras na kinain kita. Sineryoso mo talaga ang biro ko. Pero alam mo Angelito, kung aswang man ako, hindi ko magagawang saktan ka. Ako ang magsisilbing anino mo sa dilim. Ako ang poprotekta sa'yo sa mga sandaling kailangan mo ko. Alam mo kung bakit? Dahil magkaibigan tayo. Ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan at mahalaga ka sa akin. Ani Sabrina at hindi magawang makatingin ng diretso gawa ng unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa binata. Pareho ang nilalaman ng kanilang damdamin na pilit nilang tinatago. Dahil patuloy ang kwentuhan ng dalawa ay bumagal ang kanilang pag-usat at di nila napansin ang papalubog na araw. Gusto man umamin ng isa ay dinadaga pa rin ang dibdib nito. Dumating sa punto na bigla silang napatigil sa paghakbang ng mga makasalubong ni Angelito ang kanyang lolo at lola. Hawak ni Lolo Joselito ang mahabang baril habang matalim naman ang pagkakatitig ni Lola Roberta sa dalaga. Akala ko na paano ka na. Yun pala, kasama mo ang babaeng yan. Pinag-alala mo kami ng lolo mo. Alam mo bang kanina pa hindi mapakali ang nanay mo? Tayo na Angelito. Umuwi na tayo. Pagsusungit na wika ni Lola Roberta. Hinawakan ng kamay ng apo at hinatak palayo sa dalaga. Pasensya ka na iha. Mainitin lang talaga ang ulo ng misis ko. Mauna na kami sayo. Ingat sa pag-uwi. Saad naman ni Lolo Joselito. Naiwan mag-isa ang dalaga sa makipot na daan at unti-unting niyayakap ang dilim. Napatingin pa ang binata sa kaibigan. Gamit ang kanilang mga mata ay nagawa nilang mag-iwan ng mensahe. La, bakit po kayo ganyan? Ako tuloy ang napahiya sa ginawa nyo kay Sabrina.
Tanong ni Angelito at medyo masama ang loob sa kanyang lola. Ano ba ang masama sa ginawa ko? Minura ko ba siya? Sinigawan ko ba ang kaibigan mo? Mabait pa nga ako sa lagay na yon. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit ayaw ko sa babaeng yon. Apo, layuan mo na si Sabrina bago pa mahulog ang loob mo sa kanya. Bata ka pa, Apo. Unahin mo muna ang pag-aaral mo. Ang dahilan kung bakit mas lalong humigpit si Lola Roberta sa kadahilanang umabot sa tubuhan ng tungkol sa nangyari sa paaralan. Kinabukasan nagpatuloy ang pagkikita ni na Angelito at Sabrina. Magkasamang pumasok sa eskwela at sabay umuwi pagtapos ng klase. Nagpatuloy ang kanilang samahan bilang magkaibigan. Makalipas ang ilang buwan ay sunod-sunod ang nangyayaring sigalot sa bayan. Ilang mga alagang hayop ang nawawala at may mga iilang kabataan ang umano nakakita ng isang mabangis na nilalang na paggala-gala sa gabi. Pinatunayan din ng ilang pamilya kabilang ang mga buntis na may umaaligid na aswang sa kanilang tahanan. Dumating sa punto na pati ang mga naninirahan sa magkakatabing tubuhan ay nakaranas ng presensya ng nilalang. Ang yakap nito ay nagiiwan ng kakaibang bakas, marka ng mga paa ng hayop na kasing sukat ng talampakan ng tao. Palatandaan na isang ang halimaw ang gumagambala sa lugar. Kaya naman nagkaisa ang mga tapasero na maging mapagmatsyag sa gabi, lalo na't nagdadalang tao ang ina ni Angelito. Bumuo ng 3 grupo ang mga tauhan sa tubuhan na pinangungunahan ng magkakapatid na anak ni na Lolo Joselito at Lola Roberta. Tahimik ang mga ito, nagpapatrolya sa gabi at ginagalugad ang bawat sulok ng tubuhan. Gayunpaman hindi nila magawang pasukin ang tubuhan ni Mang Isme, gawa ng pribado nga ito. Isang gabi kung saan natapos na ang pag-iikot ng mga tapasero at kasalukuyang natutulog na ang mga tao ay biglang napabangon ng mag-asawang Tolome at Marga. Maging ang binatilyo ay naalimpungatan sa mahimbing na pagkakatulog. May naririnig silang kaluskos sa dingding hanggang sa masipat nila ang mapupulang mata, nakadungaw sa butas kung saan natutulog ang buntis. Gayunpaman kalmado lang ang mag-asawa sa dami ba naman ng pangontra sa kanilang tahanan. Yun din ang unang beses nakita ni Angelito ng nagbabagang mga mata. Ilang saglit pa ay pumailan lang ang putok ng baril kasabay ng pagtakbo palayo ng nilalang. Alam nilang galing yun kay Lolo Joselito. Sumigaw pa si Lola Roberta na kilala niya umano ang aswang. Napatakbo palabas si Angelito. Madiing pinagmasdan ng kanyang lolo at lola habang nakatanaw sa makipot na daan papasok sa kabilang tubuhan kung saan sumuotang nilalang na kasalukuyang tinutugis ng itak ni na Gordon at Bogart. Samantalang si Tolome naman ay nanatili sa tabi ng may bahay. Makalipas ang ilang minuto ay bigong nakabalik ang magkapatid. Hindi nila bitbit ang ulo ng halimaw. Bigla umano itong naglaho sa masukal na parte sa kabilang taniman ng tubo. Malakas ang kutob nila na ang aswang ay malapit lang sa tahanan ng may-ari ng tubuhan. Natatakot naman si Angelito na baka madamay ang dalaga, lalo pat matagal nang nagdududa ang lola niya na aswang ang pamilya ni Sabrina. Nang gabing yun masinsinan kinausap ni Lola Roberta ang apo kasama ang mga anak sa mismong tahanan nila kung paano masisilo ang nilalang. Batid kasi ni Lola Roberta na parang may mali sa mga nangyayari. Tila may nagaganap na panlilin lang at gustong ibunto ng sisi sa iba. Naisip ni na Lolo Joselito at Lola Roberta maghain ng pain sa gagawin nilang patibong. La, sigurado po ba kayo? Baka magalit po sa akin si Sabrina. Ani Angelito, hindi niya batid kung ano ba talaga ang nais mangyari ng lola niya. Apo, pangako walang mangyayaring masama sa kaibigan mo. Kinaumagahan habang nagsisintas ng sapatos ang binatilyo ay namataan niya si Mang Isme sa labas ng kanilang bakuran kausap ang lola niya. Rinig niya na nagsumbong ang Ginoo na may kakaiba sa dayuhang pamilya. Umaalis umano ang mga ito sa kasagsagan ng gabi. Dagdag pa ni Mang Isme nakarinig pa daw siya ng pag-angil malapit sa kanyang bakuran. Tunog halimaw galing tubuhan. Aalis na po ako, la, ha? Lola, baka gabihin na po ako ng uwi. Sasamahan ko po kasi si Sabrina sa bahay ng kaklase niya. May kaunti kasing handaan at inimbitahan kaming dalawa. Hindi pwede, apo. Namimihasa ka na palagi mong kasama ang babaeng yun. Dapat bago mag 6:00 nandito ka na. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, la. Sasabihin ko na lang na hindi ako makakasama.
Tulad ng dati naghihintay ang dalaga sa gilid ng daan. Pero walang kaalam-alam si Angelito na tuwing madaling araw simula noong pasukan sa eskwela ay sinasamahan si Sabrina ng kanyang mga magulang at umaalis lang ang mga ito kapag naririnig nila ang mga bakas niya. Sabrina, di ba Sabado naman bukas? Gusto mo ba mamasyal tayo mamayang hapon pagkatapos ng klase? Pag-aaya niya. Lalabas tayo? Oo ba? Gusto ko yan. Nahihiyang tugon naman ng dalaga. Tila kabaliktaran ang sinabi ni Angelito sa kanyang lola. Dahil ang totoo ay walang nag-imbita sa kanila sa magaganap na handaan at bahagi rin yun ng plano. Kinahapunan ay unang nag-out sa klase si Angelito. Nakatayo sa labas ng gate at matyagang naghihintay sa paglabas ng dalaga. Maya-maya pa ay natanaw na niya si Sabrina. Nakangiting naglalakad palapit sa kanya. Nagmistulang date ang kanilang ginawa. Namasyal at naglibot sa downtown. Kumain ng tuhog-tuhog na may kasamang palamig. Sunod nilang pinuntahan ng parke. Masayang nag-uusap habang nakasakay ng duyan. Daig pa nila ang magkasintahan. Halos inabot sila ng dilim habang magkasama ang dalawa. Ay pilit itinatago ni Angelito ang kabagawa ng sinunod niya ang mga sinabi ng kanyang lola. Batid niyang ikakagalit ito ni Sabrina. Sabrina, nauuhaw ka ba? Gusto mo bilhan ulit kita ng palamig? Yung ibang flavor naman. Saka babanyo rin ako. Medyo masakit na kasi ang pantog ko. Ani Angelito. Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi naman ako nauuhaw eh. Sige na, magbanyo ka na at baka dito pa pumutok ang pantog mo. Nakangiting sagot naman ng dalaga at wala pang balak umuwi dahil maligaya itong kasama ang binata. Sir Eric, ang nais mangyari ni Angelito ay iwan ng dalaga at hayaan itong umuwi mag-isa. Tulad ng napag-usapan ay maghihintay ang mga tsuhin niya sa labasan. Walang malinaw na detalye kung ano ang mga susunod nilang hakbang. Basta sinunod lang niya kung ano ang iniutos ng lola niya. Gayunpaman biglang nagbago ang isip ni Angelito. Pakiramdam niya may mangyayaring masama oras na iwan niya ang dalaga. Dahil sa hindi pagsunod ay nagbago ang nangyari. Isang pangyayari kung saan sabay nilang haharapin ang napipintong panganib na maaari nilang ikamatay. Ang bilis mo naman magbanyo. Angelito, tulak mo nga ako. Daan-dahan lang ha. Wika ng dalaga. Humiling na itulak ng marahan ng duyan. Tumanggi naman ang binata at nag-ayang umuwi sapagkat gising na ang gabi. Mamaya na tayo umuwi. Maaga pa naman eh. Sige na Angelito, itulak mo na ang duyan. Ngayon lang kasi ako nakapasyal dito. Nakangiting sabi ng dalaga. Habang maingat na itinutulak ni Angelito ang magkabilang kadena ay isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno. Dahil malago ang mga dahon ay hindi tumatagos ang liwanag ng buwan, kaya hindi niya maaninag ang mukha nito. Parang isang anino na kanina pa nagmamasid. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Sabrina ng misteryosong lalaki. Dama niya ang masamang presensya nito kaya ang dalaga na mismo ang nagsabi na kailangan na nilang umuwi. Nagmadali sila umalis doon. Kahit hindi magawang lumingon ay batid ng dalaga na nasa paligid lang ito. Upang makalayo sa aninong sunod ng sunod ay nagbago sila ng daan. Dahil hindi tumupad ang binatilyo sa balak mangyari, ayon sa plano ni Lola Roberta ay napasugod sa downtown ng mga tsuhin niya. Ngunit nabigo ang magkapatid makita ang pamangkin. Magkasalungat kasi sila ng daan. Samantala nagwika naman ang dalaga na kailangan nilang magmadali, kaya mas lalo nilang binilisan ang paghakbang. Mag-aalas 8 na nang marating nila ang hangganan ng bayan. Sobrang panglaw ng paligid sa pagitan ng magubat na kalsada papasok sa kanilang baryo. Gawa ng magkakalayo ang kabahayan at napapaligiran pa ng bukiri ng lugar. Lalo na sa parting tubuhan ay naging alisto ang dalaga. Sa patuloy na paghakbang ay nag-umukilkil sa kanila ang mabibigat na yabag. Tila sa bawat pag-usad ay nadudurog ang mga bato. Umabot sa punto na nagsalimbaya ang mabangis na pag-angil ng nilalang hanggang sa lumitaw sa unahan nila ang isang nakakatakot na halimaw. Isang itim na gabunan na agad namang natukoy ng dalaga. Dahil nakaharang ang mabangis na nilalang na tila sadyang inilalayo sila pabalik ng tubuhan, ay wala silang pagpipilian kundi bumalik ng bayan. Pero sobrang liksi kumilos ng halimaw. Lumundag ito ng mataas at bumulusok sa harap ng binata. Napaimpit si Angelito ng dakmain ng kanyang leeg. Sinakal siya ng husto at binalibag sa malayo. Gayunpaman nagawa pa ng binata sumigaw kahit na napiga ng nilalang ang kanyang lalamunan.
Sumigaw si Angelito na tumakbo na umano ang dalaga at iligtas ang sarili. Kabaliktaran naman ang ginawa ni Sabrina. Imbis na iwan ang binata ay patakbong nilapitan si Angelito. "Ano ba ang ginagawa mo, Sabrina? Umalis ka na rito. Iwan mo na ako." Bulyaw ni Angelito. "Hindi kita iiwan dito. Tulad ng sabi ko, poprotektahan kita kahit hindi sapat ang lakas ko." Sagot naman ng dalaga. Sa puntong yun malapitan nakita ng binata ang pagbabaga ng mga mata ng kaibigan. Dahan-dahang tumutubo ang matutulis na kuko. Subalit naudlot ang pagpapalit anyo ni Sabrina bilang aswang dahil isa pang nilalang ang dumating na balak silang tulungan. "Diyan ka lang. Huwag mong ilantad ang iyong sarili. Hindi ako makakapayag na babahiran ng dugo ang mga kamay mo. Isa pa wala kang laban sa kanya." Maotoridad na wika ni Gibo, ang ama ni Sabrina. Matapos yun sabihin ng lalaki ay kaagad nitong sinunggaban ng kapwa halimaw na ang balak talaga biktimahin ay ang dalaga na walang iba kundi si Mang Isme. Ang gusto ni Mang Isme ay pagsamantalahan si Sabrina bago paslangin. Ipapalabas niya na si Angelito ang pumatay upang hindi mabunton sa kanya ang ginawang kahayupan. Nagpambuno ang dalawang mabangis na nilalang. Umaatungal pa ang mga ito habang naglalaban. Patalasan na ng mga kuko at patibayan ng mga ngipin ng laban. Pumulandit ang dugo sa lupa mula sa mga nagtatangis na halimaw. Parehas agresibo, parehong sugatan. Dahil higit na mas malakas si Mang Isme ay nagawang mapataobang ama ng dalaga. Mas marami itong natamong pinsala. Nang papaslangin si Gibo ni Mang Isme ay umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Bumaon lahat ang bala sa katawan ng gabunan. Alam ng binata na ang lolo Joselito niya ang may gawa nun. Nang bumulagta ang halimaw ay napatayo si Angelito at mahigpit na niyakap ang lola niya habang hawak nito ang buntot pagi. Ang lolo naman niya ay nilapitan ng nag-aagaw buhay na nilalang. Gusto ni Lolo Joselito na ibaon ang huling bala sa bungo nito. "Hindi ko inaasahan na aabot tayo sa ganito. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng pagpatay sa babaeng natagpuan sa likod ng eskwelahan. Matagal kaming nanahimik ng asawa ko. Pero ano ang ginawa mo? Pati ang apo ko ay gusto mong gamitin. Sa puntong ito ay kailangan kitang patayin. Paalam na sa iyo, kaibigan kong Isme." Ani Lolo Joselito na labis ikinagulat ng apo. Matagal na pala nilang alam ang tungkol sa tunay na pagkatao ng may-ari sa kabilang tubuhan. Muling umiral ang pagiging hayok ni Mang Isme noong dumating ang dayuhang pamilya. Gusto niyang maghatid ng lagim sa bayan at mambiktima ng mga tao, lalo ang mga kababaihan. Magpapalaganap ng lagim at ibubunto ng lahat sa bagong saltang pamilya upang makaligtas sa kamay ng taong bayan. Dahil alam ni na Lolo Joselito at Lola Roberta ang lihim ni Mang Isme, ay batid nila na ito ang umaaligid tuwing sa gabi bawat sulok ng kabahayan sa tubuhan. Natapos ang buhay ni Mang Isme nang taniman ng bala ni Lolo Joselito ang kanyang bungo. Nang masawi ang gabunan ay saka naman dumating ang magkapatid na Gordon at Bogart. Habol hininga pa ang mga ito habang nakasukbit sa kanilang bewang ang mga sundang. Galit na galit ang magkapatid sa ginawa ng pamangkin sa hindi pagsunod sa plano. "Nay, Tay, pasensya na, nahuli ho kami ng dating. Ito kasing si Angelito. Dito mo pad na napag-usapan namin. Ang tagal namin naghintay sa labasan kaya napasunod kami sa bayan." Paliwanag ni Gordon. "Tay, bakit hindi mo paslangin ang isang to? Pareho lang naman silang salot dito. Ako na ang tatapos sa kanya. Pupugutan ko siya ng ulo." Matapang na wika ni Bogart. "Wag po, wag niyong papatayin ang tatay ko." Humahagulgol na wika ni Sabrina, nagawang lumuhod sa harapan ng lalaki. Pakiusap, pigilan niyo po si Tio Bogart. Mabait ho ang pamilya ni Sabrina. Sa katunayan iniligtas ako ng kanyang ama." Pakiusap ng binata. Nagawa pang itulak ang mga tsuhin niya mailigtas lang ang ama ng dalaga. "Bogart, Gordon, alang-alang sa apo ko. Huwag ninyong gagalawin ng ama ng dalagang ito. Ang mabuti pa ay sunugin niyo ang katawan ni Isme. Siguraduhin niyo na tanging abo lang ang maiiwan sa kanya. Ikaw naman, Iha, umuwi na kayo ng tatay mo. At bukas na bukas din ay lisanin niyo ang lugar na ito." Paulit-ulit namang nagsusumamo ang binata sa kanyang lolo at lola nang makauwi sila ng tahanan. Dinaan sa paluha at paawa na makuha ang simpatya ni na Lolo Joselito at Lola Roberta. Humiling na hayaan lang nilang manirahan sa kanilang lugar ang pamilya ng dalaga.
Bukod dun, sila lang naman ang nakakaalam sa tunay na pagkatao ng mga ito. Nagmatigas naman si Lola Roberta pero sa labis na pagmamahal sa apo ay walang nagawa kundi bawiin ang sinabi. Pinuntahan nilang mag-asawa ang dayuhang pamilya. Kinausap ng harap-harapan sa loob mismo ng tahanan. Si Lola Roberta na umano ang bahalang magpaliwanag tungkol sa pagkawala ni Mang Isme. Nagkaroon ng kasunduan bilang kaligtasan sa lugar. Bilang ganti sa ginawa ni na Lolo Joselito at Lola Roberta ay nagsumikap si Angelito mag-aral. Nagsunog ng kilay upang makakuha ng mataas na marka. Nagkaroon ng pangarap sa buhay. Isang pangarap kung saan kasama niya si Sabrina. Di nagtagal ay nagawang magtapat ng binata. Inilahad kung ano ang nilalaman ng kanyang damdamin. Dahil pareho nilang mahalang isa't isa ay nabuo ang isang matamis na pagsinta. Pinagsabay nila ang kanilang relasyon at pag-aaral at hindi yun naging balakid sa kanilang landas patungo sa pangarap. Makalipas ang ilang taon kung saan nagawa na nilang makapagtapos ng pag-aaral ay kaagad silang nagsama sa iisang bubong. Labis naman ang suporta ni na Lola Roberta at Lolo Joselito sa apo. Nagawang makasundo ang pamilya ng dalaga. Sir Eric, sina Angelito at Sabrina ang dahilan sa biglang pagdami ng bilang ng kanilang angkan. At kabilang ako roon, sapagkat si Sabrina ang pinagkauutangan ko ng buhay at siya ang aking ina. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Eric. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ang inyong letter sender, Aliyah ng Bicol Region. Magandang gabi, Sir Eric. Ako nga pala si Aliyah, 47 anyos at lumaki sa isang mauswag na bayan dito sa Bicol Region. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa naging karanasan ng lolo at lola ko sa tuhod. Nangyari ito noong kapanahunan pa ng mga magulang ni ama, kung saan ang tatay ko ay sangkot sa pangyayaring ito.